Hello mga kamani magnet, aralin natin ang mga malas at swerteng bagay ayon sa feng shui upang ang ating tahanan ay swertihin kung ating aayusin ang hagdan. Ano nga ba ang mga dapat nating gawin sa ating hagdanan? Stay tuned at panoorin ang bidyong ito. We met, your eyes so blue, mere present through, your smile so bright, it met. Ang unang dapat bigyan natin pansin sa ating hagdanan upang maging maswerte ay ang steps at harang sa bawat step. Hindi dapat ito may butas. Kinakailangan na nakasara ang harang sa bawat steps ng hagdanan. Sapagkat kung ito'y butas-butas, mahuhulog ang good energy na pumapanhik sa hagdanan. Kaya mahihirapan ang mga nakatira na makaipon ng pera at magpayaman. Kung kaya't pakaiwasan na ang harang sa bawat step ng hagdanan ay butas-butas. Mas maigi o mas mainam kung ito ay may harang. Pangalawang dapat nating bigyan pansin upang ang swerte ay pumasok sa ating tahanan gamit ang hagdanan ay ang ilalim ng hagdan. Kadalasan, ang mga tao ay nanghihinayang sa espasyo sa ilalim ng hagdan, kung kaya't kadalasan ng iba ay nilalagyan ito ng CR o di kaya ng mga bagay na lababo o kaya ng mga aquarium. Hindi nyo ba alam na ang lahat ng to ay bawal na ilagay sa ilalim ng hagdanan? Sapagkat ang mga anyong tubig ay hindi magandang mailagay sa ilalim ng hagdanan. Hindi ito nagbibigay swerte kundi kamalasan. Hindi dapat maglagay ng anumang anyong tubig katulad ng CR kung saan may faucet at may mga tubig na dumadaloy, at ang aquarium na may tubig o kaya naman lababo ay hindi dapat. Sapagkat ayon sa feng shui, kapag sa ilalim mo ito inilagay ng inyong hagdanan, ang pera ay agad-agad maubos, hindi ikaw makakaipon, at walang mangyayari kahit anong trabaho ang iyong gawin. Kahit anong pagsisikap ang iyong gawin, hindi ka uunlad, sapagkat ang lahat ng iyong kinikita ay agad-agad din mawawala. Kung ayaw nyong mangyari ito sa inyong buhay, iwasan na maglagay ng mga anyong tubig sa ilalim ng hagdan upang ang blessing ay pumasok sa inyong tahanan. At ang pangalawang pwedeng mangyari kung ikaw ay maglalagay ng mga anyong tubig sa ilalim ng hagdan, magkakaroon ka ng kabiguan sa iyong mga anak. Maaring ang iyong mga anak ay hindi maging marespeto sa magulang, lalaban sa iyo at hindi ka igagalang. Hindi sila maaring maging successful sa kanilang kinabukasan sapagkat ikaw ay naglagay ng mga anyong tubig sa ilalim ng hagdan. Kung kaya't huwag kang maglalagay ng anumang tubig sa ilalim ng hagdan kung gusto mo ang pera ay pumasok at mamalagi sa tahanan, at sigit sa lahat, kung gusto mong ang iyong mga anak ay maging matungkumpay at huwag lumaban sa magulang at ikaw irespeto, huwag kang maglalagay ng anumang tubig sa ilalim ng iyong hagdanan. Pangatlong dapat nating tandaan upang ang ating hagdanan ay maging maswerte ay ang ating landing. Ang landing ng hagdanan ay hindi dapat nakatapat sa pintuan ng CR at sa pintuan ng front door o main door. Kung posible, ilagay ang hagdanan sa malas na direksyon. Kung meron sa inyong bahay na malas na direksyon, doon mo itapat ang landing ng hagdanan sapagkat ang hagdanan ay nakakadurog ng kamalasan. Kung kaya't, kung merong malas na lugar o area sa inyong bahay, doon mo itapat ang hagdanan upang wasakin at durugin niya ang kamalasang hatid ng direksyon na yon. Kung kaya't huwag niyong itatapat ang landing ng hagdanan sa pintuan ng CR at front door upang hindi agad lumabas ang enerhiya. Kapag nakatapat ito sa mga pintuan ng front door, ay
agad-agad lalabas ang positibong enerhiya. Hindi siya iikot sa buong kabahayan. Mawawala ang sanay blessing na pumasok sa inyong tahanan. Upang manatili ang blessing sa tahanan, huwag na huwag itatapat ang lanting ng hagdanan sa pintuan o maging sa pintuan ng toilet. Ang pang-apat nating dapat pakatandaan upang maging maswerte ang ating hagdanan sa loob ng ating tahanan ay ang pagkakagawa nito at ang tamang pwesto. Ang iyong hagdanan ba ay yari sa wood, sa metal o sa konkreto? Kung ang iyong hagdanan ay yari sa wood, ito ay bagay na ilagay sa south, east and southeast area ng iyong tahanan. Kung ang iyong hagdanan naman ay yari sa metal, ito ay bagay na bagay at dapat lang na ilagay sa north area. Ang semento o konkretong hagdanan ay nilalagay naman sa northeast, southwest, west, and northwest na area. Iyan ang mga gabay upang kung ang konkretong hagdanan, metal o wood ay dapat mailagay sa tamang posisyon o tamang area upang ang ating tahanan ay pasukin ng mga positibong enerhiya. Ang panglimang dapat nating tandaan upang ang ating hagdanan ay mga maswerte ay alamin ang mga lokasyon ng hagdanan. At ang pinaka-worst ayon sa Feng Shui na location ng hagdanan sa loob ng bahay ay kung ito ay nakaharap sa front door o kung naman ito ay nasa sentro ng bahay. Hindi kinakailangan na ilagay ang hagdanan sa sentro ng iyong bahay sapagkat ayon sa Feng Shui, ang tahanan ay heart. Ang tahanan ay pag-ibig, kung kaya't hindi namamayani at hindi napapagitna ang hagdanan, sapagkat kung nasa gitna ang hagdanan at doon niyo siya nailagay, para na bang siya ang naghahari sa buong kabahayan. Kung kaya't hindi at huwag niyong ilagay sa gitna ng inyong tahanan ang inyong hagdanan upang ang inyong tahanan ay magkaroon ng maswerteng pagtutunguhan at magkaroon ng positibong enerhiya na dadaloy sa loob ng tahanan. Ang pang-anim na dapat nating tandaan upang maging maswerte ang ating hagdanan at tumaloy at tuminog ang chi o positibong enerhiya sa ating tahanan ay ang disenyo at estilo ng hagdanan. Ang pinaka-worst design na huwag niyong gagawin sa hagdanan ay ang disenyo na mayroong open space sa pagitan ng mga baitang. Hindi dapat kayong maglagay ng open space sapagkat ito ay malas. Gayon din ang hagdanan na may metal railings at handrails sa wood. Feng Shui element area. Mainam kong iiwasan ang pagkakaroon ng spiral shape o corkscrew design sa sentro ng bahay, lalo na kung ang hagdanan ay yari sa bakal. Uulitin ko, wag na wag kayong magdi-design ng mga may metal railings at handrails sa wood. At ito ay hindi isinasang-ayon at ipinapayo ayon sa Feng Shui. Lalo na ang pagkakaroon ng spiral shape o corkscrew design sa sentro ng bahay, ito ay hindi maganda sapagkat nag-a-encarto o nag-e-engganyo at nag-encourage ng mga negatibong enerhiya. Ang space ay nagbibigay ng dahilan upang ang positibong enerhiya na pumasok ay agad-agad ding lalabas. Kaya't kung gusto nyong manatili ang blessing at positibong enerhiya sa ating tahanan, iwasan ang mga edisenyong ito sa inyong hagdan. Ang pangpitong dapat nating gawin sa ating hagdanan upang magbigay swerte ay ang liwanag. Mahalaga ang liwanag hindi lang sa hagdanan kundi sa buong kabahayan. Kung kaya't partikular sa hagdanan, kinakailangang maliwanag lalo na ang huling landing ng hagdanan. Yung huling landing ng hagdanan, lagyanan ng ilaw upang ito'y maging maliwanag. Sinasabi na kapag maliwanag ang landing ng hagdanan, ito ay magbibigay ng maraming pera, kung kaya't aakyat ang grasya, aakyat ang blessing at kayo ay hindi maghihirap pang habang buhay. Ang pitong dapat nating gawin sa ating hagdanan ay ang paglalagay ng liwanag. Bukod sa ilaw, kung kayo naman ay may kaya,
maaari kayong maglagay ng chandelier sapagkat ang chandelier ay may bisang paraan upang akitin ang swerte na papasok sa ating tahanan. Magandang siyang pang-akit upang ang swerte ay magpaikot-ikot sa tahanan, makyat sa hagdanan at tayo'y magkaroon ng magandang buhay. Ngayon mga ka-Money Magnet, natuklasan mo na ang mga masaswerteng bagay na dapat nating gawin sa ating hagdanan upang magpatuloy ang blessing sa ating buhay. Itong mga ito ay mga gabay lamang, samahan natin ang panalangin upang lalo tayong magtagumpay. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, maaaring mag-subscribe, i-share at i-like ang video ito. Maraming salamat mga ka-Money Magnet!